Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again po sa J-Lot Vlog. So yun po, for this episode po natin, andito po kami ngayon sa bahay naman po ng Kamiling Tarlac at meron po kami ipapakita po sa inyo na property po dito na along the highway po siya, Romulo Highway po. Ito po ay ano po siya, agricultural lot naman po. So dito po mag-start yung property sa may bandari po dito, diretso po yan. Tapos yung frontage po niya, sabi po sa amin ng source po namin, nasa mga 63 meters daw po yung kanyang entrada hanggang doon po sa may puno ng kamatsili po. Ayan. So ito po yung property na pinibenta along Romulo Highway at ang presyo po ng property nito ay 400 per square meter po at ang area po ng property po pala ay 8 hektarya po ito. 79,998 square meter po. Kulang dalawang square meter na lang po para maging 8 hektarya po. Ayon po sa source po namin dito sa property po na ito. So, sabihin natin 8 hectare na lang po siya. At ito nga po ay ang presyo po nga 400 per square meter. At maganda po siyang ideal po siya sa pang commercial, pang residential, pang housing. Tapos malapit lang po siya sa Kamiling Town proper. Diyan lang po yung Kamiling Town proper po sa Bandarian. Ito lang po yung way na papunta po sa Maynila. At ito naman po yung way po na papunta po sa Pangasinan, sa Payangbang, ayan, sa mga Tarem, Bulinaw, yan po, dito po yung way po niya. At ito po yung way naman po, way po niya na papunta po sa Maynila at sa may town proper po ng Kamiling. So hanggang doon po yung boundary po niya sa may Kamatsili. At ito na nga po, pasukin po natin para makita po nyo yung property, yung looban po ng property. Dalawa. So may dalawang deep well, tapos ilan yung puno ng mangga? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. 5 pala, 5. Alam ko na. 5 po yung puno ng mangga. May puno ng kamatsili, tapos ewan ka lang kung anong puno to. Ayan. So meron po siya 5 mangga. May dalawang deep well. Ayan po. At ang kaganda nga po nito, naka-along Romulo Highway. Apo, National Highway po yan. Tarlac, Pangasinan Road po. At yun nga po, hanggang yung boundary po yan sa may bahay po na yan. Diretso na po yan. Kasi may baka sa dulo. Kasi ito naman yung niya, boundary sa Pilapil Town na yan eh. Diretso yan. 8 hektarya po ito. At maganda po ito sa housing, commercial, resort, mga mga pang business po na pwedeng gawin po dito. Ayan. Pwedeng gasoline station. Ayan po, mga lumber, mga hardware, pwede po dito. At yun nga lang po, pasensya na, wala po tayong drone po ngayon. Try ko na pupuntahan yung kaya kong pupuntahan para makita nyo po. At mahaba po yung property. Yun nga lang kasi yung kanyang frontage sa 63 meters po yung frontage. Maluwang na din po yun. Mga ilang truck na po yung kasya dun. Tsaka kasyang-kasya na rin po yung mga 10-wheeler po doon. Sa mga po yan, pwede pong gawing po ito, tawag ito yung bodega. Ayan, pwede po. Ito po. Kitang-kita po dito yung bulubundukin po ng Sambales sa part po na yan. Kitang-kita po. Ayan, kitang-kita nga rin po yun dito yung bulubundukin ng ng Caraballo. Nasa part po na yan. So ito po ay located po rin dito sa bahay po ng Kamiling Tarlac. Malapit na po ito sa Maynila. At mga ilang kilometro lang po ang layo po niya sa town proper, siguro mga 1 o 2 kilometro po siguro, estimate ko po. Tapos sa Maynila siguro mga 3 hours driving o baka wala pa. Ayan, kasi first time ko kasi pumunta dito sa bahay ng Kamiling, kaya ini-estimate ko na lang po yung ganyan layo. And then sa TipX siguro may 1 oras din siguro, may 1 oras o baka wala pa. O baka wala pa siguro. Kasi mabilis naman po yung biyahe kasi highway naman po yung mga dadaanan. Dito nga po, pwede rin po kayong mag-alaga ng mga hayop dito kung sakasakali. Kagaya po ito, may mga alaga silang mga hayop. Ayun, hanggang doon po sa may mga baka na yun, sa dulo ng baka na yun. Kaya medyo umahaba yung property po talaga. Tapos yung kanyang entrada nasa 63 meters. Yun po yung entrada niya, simula po dito sa puno na yan. Tapos gumano na po siya hanggang sa may pader. 63 meters. Sa mga naghahanap po ng ganitong mga property, income generated na po ito kasi pwede naman po yung magtanim ng mga palay, first cropping at second cropping, pwede po dito, pwede mga mais, ganun po.
Kagaya po sa kabila, may mga tanim po silang, ewan ko lang kung mais po yung tawa. Yun po sa kabila, mga mais po yung tanim nila. So pwede po kayong magtanim ng mais po dito, palay. Ewan ko lang po kung pwede na sibuyas dito. Tsaka yun nga po yung source of water po niya, deep well 2. Ewan ko lang po kung may nawasan na po dyan. Ayan po. So kung may mga katanungan pa po kayo regarding po sa property nito na nilapit po sa amin ng ibang kasama na yung mga ahente, at kung gusto nyo puntahan po ito, sasamahan po namin kayo para makausap nyo rin po yung kanilang yung seller po. Di ko na po natanong kung anong klaseng titulo to. Siguro po TCT na po siguro ito, orange title na po siya. At ayun na nga lang po, so maganda po talaga mapuntahan nyo ito ng personal para makausap po din po natin yung seller mismo kung sakasakali po. At kung gusto pa i-negotiate po yung price na 400 per square meter po, pwede naman po i-negotiate po natin dahil negotiable pa naman daw po yung presyo ayon po sa source po namin. At yung obligasyon po, kausapin na natin yung mismong seller po sa mga obligasyon po ng bawat isa. Usually naman po ang obligasyon po ng seller, capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng ahente. Sa buyer naman po, yun nga po yung transfer of title, deed of sale, yung relocation survey. Mas maganda po siguro pag-usapan nyo na lang po ni seller po yun kung sino ang pwedeng magpa-relocate po, tsaka kung tatransfer po natin yung title, kung may taka-transfer po kayo, nasa sa inyo po yan kung ipatransfer po nyo sa taka-transfer po ninyo. Kung sakaling wala naman po, meron naman po kaming kakilala nagtatransfer po ng title na pwede naming i-recommend po sa inyo, pero yun nga lang po, babayaran po yung kanyang tinatawag na professional fee naman po. So ayan, walong hektarya po sa presyo na 400 per square meter, negotiable pa naman po yun. At kung gusto nyo tumawad, yun nga po, sa mismong seller na po natin tumawad. Pero kung sakaling gusto nyo talaga tumawad, ipapatanong na lang namin sa seller kung hanggang saan po yung kanyang presyo po, kung sakasakali po. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta po sa amin sa JLAT Vlog, ganoon din po sa aming team, sa Team Realtors, ganoon din po sa mga kapwa po naming ahente po dyan na naglalapit po sa amin ng mga binibentang mga property po nila. So ayan po, pinagtutulungan po namin na ihanapan na lang po ng mga buyer po kung sakasakali. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po.